Ko po sa inyo yung isa sa mga karanasan na hindi ko makakalimutan sa paninrerbisyo ko sa Armed Forces of the Philippines. Ang isi-share ko po sa inyo ng karanasan ay sa Kabatangan Complex na isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Isa akong team leader doon at ang aking CO sa time na yon ay si Captain Yungki. Ang nagdala sa amin doon ay si Lieutenant Trabara yung time na yun. Galing po kami ng Basilan nung nagkagulo po yung Zamboanga sa Kabatangan Complex. Ang 20 Scout Ranger Company po ay isa sa mga napag-utusan na mag-reinforce sa Kabatangan Complex. Yung time na yon, napunta kami ng Zamboanga. Pagdating namin sa Zamboanga, nagkaroon ng mga briefing kung paano gagawin yung isang mabigat na mission na nakaatang sa amin. Pagkatapos ng briefing, ay idiniretso kami sa Santa Maria, sa school ng Santa Maria. At doon kami uli nag-briefing kasama namin yung ibang mga sundalo ng Zamboanga City para sa mga coordination. Sa 20 Scout Ranger Company, kami po ay naatasan na mag-clear sa isang area sa unahan po ng mosque ng Kabatangan Complex. Pagdating namin po doon sa area, habang papaakyat po kami doon sa isang maliit na bundok sa malapit sa mosque, ay nagkaroon po kaagad ng pukpukan. Nagkaroon po kaagad kami ng enkwentro at napakaswerte po namin kasi yung time na yun na nagkaroon ng enkwentro ay nandun na kami sa taas at ang yung kalaban ay papaakyat pa lang po sa taas. So, ibig sabihin, nauna kami nakahit sa high ground, tapos yung kalaban pamakyat. So, nagkaroon na po ng enkwentro doon hanggang sa na-neutralize po namin yung area na yon. At nagtakbuhan po yung kalaban sa mga hindi alam na mga direksyon. So, pagkatapos ng putukan na yon, ay bumalik kami doon sa high ground para mag-briefing uli kung ano yung gagawin. So, ang nangyari, hindi namin na-search yung area kasi mayroong isang mission na ipapagawa sa amin. Pagkatapos ng briefing, na maglilingap kami sa 55th IB. Ang nangyari kasi doon sa pag-lingap namin sa 55th IB, hindi nagkaroon ng magandang coordination. Basta ang sabi, mag-link up lang kami doon sa 55th IB na hindi maganda yung koordinasyon. Kung saan ba yung location ng exact location ng 55th IB. So, ibig sabihin, tumalima kami sa isang utos na mag-link up kami doon. So, ang first team doon ay team ni Sergeant De La Cruz. Ang second team ay sa akin. So, habang kami nagmo-move papunta doon sa 55th IB, 500 meters pa lang yung nalalakad namin galing doon sa places location namin, doon sa bundok kung saan kami nagkaroon ng enkwentro. 500 meters pa lang nagkaroon na kagad ng pukpukan. So, ang inisip agad ng trupa, ang inisip agad namin, baka 55th IB yung nababangga na namin. So, lingid sa aming kaalaman, mayroon pa lang nakasingit doon sa in-between ng location namin at sa location ng 55th IB. So, ang nakaabang doon ay 5 tao lang
yung nag-abang sa amin doon. Kasi parang tag-ilang putok lang ang ibinigay nila at nagsagtakbo na sila. So ang nangyari sa enkwentro na yon is nagkaroon kami ng casualty. Bali nagkaroon kami ng 3 casualty. Yung lead scout namin, si Lead Rubero, si Lead Estocado, at saka si Lead Apatan. Bali 3 yung naging namin doon, naging casualty. So habang nagkakaroon ng putukan, nagkaroon na kami ng mga koordinasyon na manghingi kami ng reinforce. Subalit, yung dapat magre-reinforce sa amin na sa PNP na medyo malapit sa amin ay hindi sila makadirect na mag-reinforce sa amin. Kasi gawa nga ng yung mga location ng kalaban scattered. Ibig sabihin parang nagkaluhalo na yung kalaban doon. Scattered sila. So kahit saan nanggagaling yung putok, kaya yung sa PNP hindi rin sila maka-upload sa amin. So pagkatapos ng putukan at nangyari na nga yung hindi namin naasahan, nagkaroon kami ng casualty. Bali inuna namin yung casualty na binacktrack doon sa kung saan kami nanggaling. So nung nai-backtrack namin kung saan safety na lugar, casualty, at saka kami uli na plano ng iba pang mga misyon na gagawin namin. So nung naibak na yung 3 casualty, nagkaroon kami ng search sa paligid kung saan yung unang encounter nangyari. So nandoon yung mga baril na sa sapa, doon namin na-recover. Mga high power firearms nila, nandoon sa mga garan, nandoon sa sapa, hinukay nila, mga bandoler, kung ano-ano pa na mga equipment nila, doon nila sa tabing ilog ipinagbabaon. Mga uniform, nandoon din sa ilog. Kasi ang nangyari doon, naghubad sila ng mga uniform, ibinaon yung mga uniform sa ilog, sa gilid, tapos nagkuno ring civilian. So, yun ang nangyari. Kaya, ang ini-expect namin ng mga kalaban doon sa unahan, sa nangyari na yun ng kwento, ang akala na namin mga civilian lang. Yung pala nag-disguise lang sila na pag civilian, pinagbabaon yung mga uniform nila sa tabing ilog. So yung grupo na yun, hindi namin ma-determine na imailip, siguro magkahalo na sila doon. Kasi Kabatangan Complex yun, Kabatangan Complex. Pero sa Kabatangan Complex kasi iminilip yun yung nagano doon. So maaari mayroon na rin haro doon na imailip. Kasi base sa mga na-recover namin na mga cellphone, may mga na-recover kasi yung tropa ng mga cellphone. So kaya na-recover yun kasi nagre-ring. So nalupit namin yung mga cellphone, nagre-ring. So nagre-ring, meron man kami mga kasama doon na marunong magkausog, meron magyakan. So ni-receive yung call. Kaya nga doon namin nalaman kung saan mga nanggaling ang mga reinforcement. Kasi yung isa kong kasama na nakakuha ng cellphone, nung sinagot niya yung call, nagtanong ka agad kung saan yung location. So nung tinanong din niya kung saan yung location, sabi niya kami, galing kami ng yung panggagalingan ng magre-reinforce ay manggagaling ng Cotabato City. Nasa dagat na daw sila, nagbabangka na, papunta na ng Zamboanga City. Oo, kalaban na yung magre-reinforce. So hindi namin na laman kung nakarating ba sila ng Zamboanga City kasi doon lang namin yung nalaman sa cellphone. Sinagot na yung cellphone. So yung firefight namin, kung i-estimate ko kung gaano katagal, ay siguro mga 1 hour. Firefight na yon, mga
1 hour. So, mayroon kasing mga naka-anong sniper sa kanila. Yung unang worst ng putok nila is puro automatic weapon ang ano nila. Tapos nung nagtagbuhan na sila, mayroon silang mga sniper na nag-maintain. So yung encounter na hindi namin kaagad nakuha yung tatlong casualty namin. Gawa na nga ng mayroong mga sniper na nag-cover fire. Yung tiri naman doon sa area na yon sa encounter site is open. Open siya, rice field. Pero may isang parang pulo na na kahuyan. So doon sila nag-stay yung kalaban. Bali nasa sila ng isang kubo na maliit. Tapos may paksol doon sila nagpaksol. Pero yung ng terrain is open yung terrain. Yung dinadaan lang namin medyo makahoy ng konti, pero left and right is open yan. Sa right namin bahayan, sa left namin nandoon rice field, tapos nandoon na yung mosque ng Muslim. Sa pagdating naman sa sa body count ng kalaban, hindi namin na determine yung body count ng kalaban. Pero pag-search ng ibang mga unit doon sa encounter site na yun, so naka-recover, bukod sa may mga na-recover kami mga firearms doon bago pa lang na mahit namin yung maliit na high ground. The following day, pag kinabukasan, nag-search yung mga ibang unit, is naka-recover sila doon ng mga cadaver ng kalaban. Bali hindi kami naka-recover ng ng body count, pero pag-search ng ibang unit doon sa unahan ng encounter site is mayroon na mga na-recover ng mga body count ng kalaban.